Hello Virgo, welcome dito sa aking channel Virgo. Okay. First card natin Virgo is working too hard in reverse position, which is positive. Tingnan natin kung anong messages, preparation, gabay energy para sa 2025. Unexpected ito. Okay. Okay. Wow. Virgo. Since reverse yung 10 of Wands, dito sinasabi na yung 2025 mo, kabaliktaran yung mangyayari ng 10 of Wands. So, ibig sabihin, hindi ka masyadong abala. Hindi ka masyadong pagod. Walang multitasking dito. Hindi ka nagtatrabaho ng mahabang oras. Balanse yung buhay mo. Tinatanggap mo kung ano yung tulong na gustong ibigay sa'yo ng tulong. Wala kang health problems. Okay? So, which is positive siya. Next card natin is number 2, 2 of Wands. Same din. Okay, same din dito. It's a fire sign energy. Dito sinasabi na sobrang ambitious, bold and ambitious sa mga choices mo, decision making. May partnership dito eh. It's either dalawang taong nagmamahalan, mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, magmagulang. Basta dalawang tao dito yung parang nagpa-partner sila regarding sa kanilang plano para sa future, expanding your plans. So, nakikita ko yung moving forward dito. Sobrang ganda neto. If ever na yung kapartner mo is Aries, or pwedeng Sagittarius, or pwedeng Pisces, or Leo, etong energy nito is sobrang resonated sa'yo. Okay? So, good job. Okay. Okay. Clearing debts. Wow. Ang ganda na ito. Kasi sinasabi, literal to. Lahat ng utang mo ay posibleng mabayaran mo na. And dito sinasabi na may mga heavy burden ka tungkol sa financial and emotional debts sa buhay mo. May mga utang na loob sa pera, sa emosyonal. Ang posibleng mabayaran mo na. So, yung pakiramdam mo sa taong ito is medyo lighter. Medyo, diba? Magaan yung pakiramdam mo. Medyo free ka. So, nakikita ko sa'yo dito na ready ka na para sa future. Parang sinasabi mo dito, bring it on para sa future. Handang-handa ka na. Okay, healing the past. Wow. So, ganun din, same energy na to. Yung mga past pain, past burden, financial and emotional, nandun ka na sa healing. Okay? So, may reconciliation with your past, reconciliation and renewal of relationship sa sarili, sa ibang tao. So, parang ganun ang energy mo. For example, may mga nakaaway ka, or pwedeng mayroong mga misunderstanding sa family, or pwedeng sa past mo. So, nakikita ko na may forgiveness dito, and then renewal. Okay, Virgo. Queen of Pentacles. May posibleng mahahawakan kang financial success, financial freedom, kasi free ka na dito eh, medyo lighter na. So for almost maybe how many years? 10 years or pwedeng few years ago. Medyo scarcity yung napagdadaanan natin. So medyo mahina yung pasok ng pera. But this year sinasabi na you're free. Parang magla-lighten yung load mo. Diba? Yung obligations. Kung marami kang obligasyon, marami kang mga responsibilidad, duties, financially and emotionally. Ngayon is mababawasan na siya. Maraming good news, maraming balita, new information, new ideas regarding sa relationship. Nakikita ko sa'yo dito na may good news tungkol sa travel abroad, international, relocation, pagbili ng sasakyan, or kung ano man tong changes. Kaso lang, meron dito isang tao na siguro masasaktan dahil sa decision making mo. Pwedeng love life, pwedeng family. Kasi may plano ka ditong mag-relocate eh. May plano kang umalis, may plano kang hanapin kung saan ka siswertehin, parang gano'n. Hahanapin mo yung kapalaran mo. So, nakikita ko sa'yo dito na may isang tao na pwedeng disappointed siya sa decision making mo.
Nakikita ko na sa usaping pera, mababalance mo yung financial mo sa taong ito. Okay? Mababalance mo yung pera mo. Pero, mag-iingat ka kasi may 7 of Swords dito. Be careful. It's a warning. Kasi, may mga risky decision ka regarding money. Okay? Regarding money, paghawak ng pera, pagsasign ng contract sa mga companies. Basta tungkol to sa pera. Financial, mag-iingat ka sa mga new ideas or new beginnings sa gusto mong talunan na hindi mo pa sigurado. Be careful kasi pwede kang ma-scam. Sa pera to mag-iingat ka. Pwede kang ma-scam, pwede kang maloko, pwede kang madaya. Basta, ikaw yung prospect na to. So, mag-iingat ka. Okay, Wheel of Fortune. But, yung Wheel of Fortune is naandito. And then, 9 of Cups. Sa usaping emotion, nakikita natin na sobrang positive yung energy mo. Ibig sabihin, kung hindi ka naging masaya sa 2024, kung umiyak ka, lumuha ka, nasaktan ka, loss, heartache, pain, regrets, fear, doubts. Dito sa 2025, iikot yung Wheel of Fortune dahil bibigyan ka niya ng recovery. Recovery sa emotional, pwedeng sa family, may long distance relationship dati na posibleng maayos na. Merong okasyon ka na na-miss with your family. Marami kayong parang nahang or parang hindi tinuloy na okasyon ang posibleng matutuloy na. Meron kang mga emotional wishes na posibleng mangyari like baby, new members ng family, good health ng family, ano pa ba? Retirement or anything na masaya. Diba? So, it's a confirmation. It's a confirmation na after ng sadness, after ng loneliness na 2024, pagpasok ng 2025, yung Wheel of Fortune is iikot talaga pabor sa'yo. Emotionally, matutupad mo yung pangarap mo para sa pamilya mo. Magiging sobrang masaya ka kasi wish fulfillment to diba? In Magician, punong-puno ng milagro. So, ibig sabihin yan, Virgo, lahat ng wini-wish mo, lahat ng minamanifest mo, lahat ng laman ng puso mo, heart's desire, motivation, determination, at ka determinado, ibibigay sa'yo to. Okay? Everything happens for a reason, pero kung ano man ang nangyari sa past, eto na yung result niya, or eto na yung outcome. Ngayon mo marirealize kung bakit nangyari. Bakit nangyari yun sa akin? Kasi may gustong ipakita sa iyong Panginoon. Okay? So, usaping relationship and money, lalo na sa pamilya, yung problema nyo sa pera ay posibleng masettle siya. Financially, mas magiging stable ka, secured, peaceful. Merong ano dito, may magpapatayo ng bahay, merong bibili ng lupa at bahay, meron ditong complete family, diba? For example, long distance relationship, pwedeng makompleto yung pamilya. Merong mga anak, mabubuntis. Merong magse-celebrate ng wedding. Kaso lang, mag-iingat kayo kasi if babae ka, yung asawa mo or pwedeng boyfriend mo, may nagkaka-interest sa kanya. So, pwedeng may pumasok ng third party, but hindi siya magtatagumpay. Kasi solid yung foundation mo. At etong partner mo or etong asawa mo is faithful na faithful sa'yo. Itong 5 of Wands and 10 of Swords, merong mga competition, merong mga away, merong mga negative past na posibleng masettle siya. Matapos na, and then makapagsimula ka na ng bagong buhay. Okay? So, sa ilalim niya is 5 of Swords. Nakikita ko share dito, meron kang kailangan i-give up. So, for example, maraming mga nangyayari sa nakaraan na hindi mo na kailangan sa ngayon. Yung mga bagahe na parang hatred, regrets, resentment, yung mga kasukulam-suklam, yung galit, hinanakit. Let go, let God. Ibaba mo na yan. Ibigay mo na yan sa Panginoon. Kasi you're very, very blessed. You're very, 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 very abundant and prosperous. Yung kamay mo is punong-puno ng blessings. And yung kamay mo is wala na siyang puwang, yung resentment, yung grudges, yung hate, yung fear sa kamay mo. Kasi you're very blessed.
Okay, so congratulations. Thank you guys for watching. Bye!